Ay, isang mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala. Nako, eto na sinasabi natin. Lacson, Ping Lacson po, magre-resign po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayaw po siguro mapahiya dahil alam niya nangangamoy palitan ng liderato doon sa SP. No, maaaring si Cayetano maging SP na sa mga susunod na araw. Kaya siguro inunahan na niya. No, sa aking palagaya, sa aking hidden agenda nitong Lacson na to ha, ayaw niya madungisan yung kanyang pangalan siguro. Kaya sabi niya siguro, nagpaawa effect pa siya. Ay, ikaan niya, mag-resign na ako kasi yung mga kasamahan ko parang pinatutunog niya rito, yung mga ayaw sa kanya ng kasamahan niya, natutunugan niya. Mali. Ako hinala ko. Kaya po magre-resign niya bilang Blue Ribbon Chairman si Ping Pampilo Lacson. Kasi sisibakin niyan pag nagpalit ng SP. Dahil po sa mga pinagagawa niyang pagtatakip. 'Di ba? Halatang-halata naman si Boy Tago, pitatakpan niya si Romualdez. Halata naman po kaya nga purpose ng tao, lumabas sila sa kalsada nung September 21 para masugpo yung pinaka ulo ng ika nga etong flood control. So anong ginawa ng mga to? Bagkos tinago nila imbestiga nung lumabas si Orly Gutesa, lalong lumala ang sitwasyon. At higit pa dyan, sinuspindi pa netong si School Bukol ang pagdinig. Dapat October 8 di ba, naka-schedule, sinuspindi. Kaya anong nangyari? Napikon lahat, pati mga senador. Alam mo bakit? Ano kahalaga nito pag ito hindi natuloy ang pagdinig? O kaya hindi natuloy itong hulihin tong mga to? Ang puputokan ng taong bayan, mga senador. Bakit? Ang latest issue kasi na naputol, yung usapan, 'di ba? Sa mga senado. Kaya lahat tungkol sa insertion, 'di ba? Tama, hanggang sa lahat may insertion. Sisisihin ng taong bayan ngayon, ipopokus yung mga senador. Papayag ba mga senador, masi sila Mark Villar, maging sila JBLC to na dungisan sila? Sisihin sila ng taong bayan? No! Gagawa sila ng paraan. Ano yun? Di palitan ng SP. Kasi mula nang naupo talaga tong si Soto pati si Lacson dyan sa SP, nagkagulo-gulo, nagka-delay-delay, hindi na matuloy ang investigasyon na dapat imbestigahan. Ngayon, eto, gumagawa na naman sila ng drama. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ng dramang gagawin ngayon. Eto, drama na naman. Kesyo mag-resign siya. Mali, ayaw mo lang masibaka. Ayaw mo lang masibaka. Diba? O eto, tignan natin, basahin natin isa-isa to. Nakakatawa no? Kung nagkukulang na ng pagtitiwala ang aking kasamahan, especially kung mas marami na sa kanila hindi masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, naisip ko na rin, maybe stepping down in the option. Woo! Pinakamagandang ginawa mo yan sa buong buhay mo ng 18 years kang bilang senador. Yan ang pinakamagandang gagawin mo, Pampilo Lacson. Mag-resign ka dyan. Ibigay mo yan kay Senator Rodante Marcoleta. Tingnan mo kung talagang magaling ka bilang investigador at may paninindigan ka para sa taong bayan, hindi mo gagawin mag-step down to. Bakit? Ibig ko palang sabihin, sinukuan mo ang taong bayan, humihingi ng hustisya ang taong bayan, sinukuan mo, walang pinagkaiba yan doon na, pingin naman akong tulong, may tutulong ka naman, hindi ka, bagkos sinadyakan mo, parang ganun. Ito po ang inyong pinagmamalaking investigador, ayaw na, bababa na. Kaso, nagtatago sa kadahilanan, ayaw niya masibak. Hindi po siya bababa dahil hindi niya kaya. No, kaya niya yan. Kaso nga lang may pitatakpan kasi siya. Kasi siyempre, pag tuloy-tuloy na yan, matatarget mauobliga siya. Ika nga, na matarget si Romualdez at si Saldi. Imagine, ang laki. Sabi niya ni Senator Rodante Marcoleta, napangalanan na lahat-lahat si Saldi. Anong ginawa niyo, hindi niyo maipatawag, no? Ngayon magkakadrama-drama kayo ganito, wag kami. Alam namin kung bakit bababa ka, mapapaya ka kasi pag siniba ka na. Kasi alam ko Lunes, magkakapalitan ng liderato Tsak nangangamoy. Di ba tagal ko na sinabi sa inyo, isang linggo pa, nangangamoy palitan ng liderato. Ito pa, sinabi ni Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson, ang pinag-iisipan niya na magbitiw na lamang bilang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil umano'y pagkadismaya ng ilang mga kasamahan niya sa Senado. Totoo naman dismaya na sa'yo. Ang dami nagpa-interview si Amy Marcos, si Jinggoy. Iisa kanila mga tono Di ba? Hindi ka man nila sinisisi. Pero, sino ba ang Blue Ribbon Chairman? Sino ba dapat manguna? Nung si Senator Marcoleta ang Blue Ribbon Chairman, ang dami mong sinasabi.
Keso ganyan, tinatakpan ni Marcoleta, si Duterte. Nandiyan ka na, hindi mo ginagawa yung tungkulin mo. Nakita nyo ba nag-imbestiga tong mamang ito? Wala akong natatandaan. Walang inimbestiga tong mamang ito kundi magtanong ng alanganin. Ha? Kung bagkos, parang pitatakpan pa yata si Gutesa. No? Totoo yan. 5 sa mga senador na dismaya. Soto, Lunes, umalis ka na dyan. Di ano lang, kasi yun ang sabi sa ika nga Agos, daloy ng kwento nitong politika. Tila yata baka Lunes o sa ibang araw mapalitan to, bigla magpalit ng liderato. Ikudita to. Di ba? O ngayon, sabi nyo, dahil sa mga naririnig ko na pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move on, mag-submit na lang ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng iba pwedeng mag-chairman Blue Ribbon. The best ka! Ang galing mo, PMP ka talaga, ang galing mo. The best ka talaga, Lacson. Pupuriin kita ngayon. Sa ngayon lang. Yang gagawin mo, pinaka-the best yan. Bumaba ka na dyan. Kasi yung big fish, alam mo, ang dami naniniwala hindi po si Romualdez ang big fish. Hindi rin si Saldi. Oo, may isa pang big fish na dapat hulihin. Na nagpapanggap na wala siyang ginagawa. Alam nyo na kung sino yun. Hindi, ayoko lang tukuyin pero malapit na matukoy. Ito kasi mga to nagpapakaasa to kay Romualdez Yeah? Kahit anong gawin mo, sabi ko nga, kahit anong gawin mo magbulag-bulaga, yung mga yan, nagbubulag-bulagan yan. Mga yan. Alam nila ang totoo sila, Lacson, yung mga pinklawa na senador, alam nila ang totoo, ayaw nila, sumasabay lang sila sa agos sa ginagawa ng dalawang ito. No? Ayan, no? Ito possible kung bakit siya umalis Ito narinig to, matunog to Cayetano, posibleng maging susunod na Senate President sa Lunes. Ayon sa ilang mga netizens, posibleng maging susunod na Senate President si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung matutuloy ang tinatawag na minority co-op sa Lunes. Ayan Kasi po, ayon sa gusto ng ibang senador dyan, pag binoto mo kasi ang isang bilang SP ba si Cayetano, matik na pag nanalo yan si Cayetano, kung sino yung maraming boto, sila yung majority. At yung mga natalong hindi bumoto, minority tawag doon. Ibig sabihin, ayon sa gusto, kahit si Tulfo ayaw bumoto, magiging minority sila. Kaya ang gagawin nila, buboto na lang sila para maging majority sila. Kaso nga, hindi sila buboto para lang sa majority. Boboto sila ehersito. Sa tingin ko sila Big Subiri dahil nabubuisit na sila, na-dismiss sila dun sa SP na nakaupo ngayon na si School Bukol na nagtapos sa One Bull University. Di ba? Ibang-iba talaga. Tamo, tayuan pa lang ni Cayetano. Tindi ano pa lang tikasan pa lang Di ba? Ito. Matatandaan ilang senador ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa nangyayari sa Senado kasama si Senator J.B. Ejercito. At sinabing 5 silang mga nambabatas na gusto nang umalis sa majority na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Umalis ka na dyan, Soto! Hindi ka na namin kailangan dyan. Hindi ka naman dahil sa hindi ka magaling. Dahil sa imbestigasyon na to, nagtatakip ka, nandidelay, lahat na nangyayari, wag lang mapatamaan ng big fish. Mas big fish pa kay Romualdez. Kasama din sa posibleng mga dahilan ng palitan ng liderato ay ang desisyon ni Senate President Tito Soto sa ititigil ang Senate Blue Ribbon Committee hearing mag-iimbestiga sa flood control project. Ayaw nila mag-imbestiga lang bakit? Dalawa lang yan Ayaw nila mag-imbestiga kasi ayaw nang manggaling sa kanila na ipatawag si Bonjing. Di nyo kaya kasi ng konsensya nyo. Sino ba naman makakaya ng konsensya na kung bakit kayo nakaupo dyan dahil dun sa pinsan niya na si BBM. Di ba sabi ko nga, pinromote kayo dyan bilang isang senador. Babanggiin nyo ba yung pinsan? Na si Romualdez? Hindi. Aso nga kayo dun di ba? Ibig sabihin, utang na loob nyo, kaya hindi nyo pagpapatuloy ang Blue Ribbon. Isa pa, ba't hindi nyo pagpapatuloy ang Blue Ribbon? Yun nga, ayaw nyo manggaling na si Romualdez ipatawag dyan. Kahihiyan nyo yan. Di ba? Kunwari pa kayo, booking namin kayo sa hidden agenda nyo. Di ba? Ito pa. Sen Alan Cayetano, next Senate President. Magiging sureball yan, hintay natin. Ito pa. Ito matindi kay Mig Subiri. Matindi to. Ito sinasabi ko sa inyo Hindi kayo naniniwala, sasabi ko Matagal ko sinasabi to Mula nang si Chis Escudero nagsalita, sabi ko, di ba? Mukhang nangangamoy palitan. Bakit?
First time na nangyari, nagkamaya lahat ng senador. Ibig sabihin, natuwa sa pamamalakad ni Chis. Hindi pamamalakad pala. Sa sinabi ni Chis na binanggit, hindi ako takot kay Martin Romualdez. Palakpakan lahat. Doon nagsimula ang pagkambyo ni Ping Lacson. Biglang nagpatawag, bigla ng ganyan, etc. etc. Diba? Ito, basahin natin to ha. Ayon sa post ng MTTV channel, kung ako tatanungin nyo, si Mix yan ha, Mix Subiri yan. Mix Subiri. Senator Subiri to. Kung ako tatanungin nyo, ngayon, aaminin ko, hindi ako masaya ngayon sa leadership ng Senado ngayon. Hindi kasi ito naasahan ko. Sumama ako sa block nila, akala ko mas magiging maayos ang Senado, pero hindi yun na nangyayari. Dahil sa halip na maganda, parang mapapaganda at parang nalulublob ang dungis sa politika ang Senado. Parang bulagat ngayon ang sa katotohanan. Hindi ito ang nais ko. Tama yan. Kaya sa ngayon, open ako na suporta ng susunod na candidate for Senate President. Tama na pati ang mga senador na walang matitinot at nadadamay na ginagawa nilang pambubulag-bulagan. Bilag, ano to? Parang bastos ha. Bilag, pipi at bingi. Ganyan ang Senado ngayon. Oh, nanindigan si Subiri. Ayaw niya kasi madungisan ng Senado. Hindi dahil sa individual inaapi sila, pinabibintangan. Yung kabuuan ng Senado, bagay na wala si Soto sa si Lacson. Ang gusto lang ni Soto, protektahan si Romualdez at si Tila yata. Gusto protektahan si Romualdez at si Saldi. Ya? Hindi nila dapat, imbis na diyan kayo sa Senado, bilang Senate ka at tempore ka at bilang presidente ka ng Blue Ribbon, dapat dinidepensahan mo rin yung institusyon nyo, yung Senado. Hindi lang kayo dyan. Dinidepensahan natin nila, sarili lang nila eh. Nakita yon ng mga senador. Yung mga pinklawan, wala kayo asahan dyan. Kahit yan mga yan, nakakita ng katotohanan yung mga yan, hindi yan magsasabi ng para sa inyo. Magbubulag-bulagan yan. Tama sinabi mo, magbibingi-bingihan. Kasama yan sa mga nagbibingi-bingihan. Okay pa nga eh. Okay pa nga, mas bulag eh. Kasi yung bulag, nakakarinig yun. Kesa yung magbulag-bulagan, nako, ang nagbubulag-bulagan, hindi rin nakakarinig yun. Yung bulag, nakakarinig yun, nakakaunawa. Pero yung mga nagbubulag-bulagan, hindi na makaintindi, hindi na makaunawa. Ayaw nila, tinatakpan nila at isipan nila, pati puso nila. Tama? Parang walang pinagkaiba yan doon sa nagtutulog-tulugan. Mahirap gisingin. Tandaan nyo, ang nagtutulog-tulugan. Di ba, pagpapasok yung anak mo, anak, pumasok ka na. Tanghali na. Tulog, nagtutulog-tulugan. Mahirap gisingin yun. Di ba? Okay pa yung tulog eh, madaling gisingin eh. Kesa yung nagtutulog-tulugan, mahirap gisingin. Ganon din to. Nagbubulag-bulagam. Mahirap ipaunawa yung nangyayaring sitwasyon. Lalo na pag nagpapakaaso ka kay Romualdez. Di ba? Kahit anong tadyak sa'yo ni Romualdez, pilit na magpapakaaso tong mga to. Di ba? Kasi may utang na loob. Ito pa. Dumako na nga tayo dito sa talagang topic natin na mga senador na dismaya. Pakinggan nyo. Yeah? Ito sinasabi natin mga kaibigan eh. Hindi lahat ng pagkakataon sa inyo. Napipiko na yung mga senador, hindi lang senador. Kaming mga tao. Sabi ko nga sa inyo, mas nakikita namin ang nangyayari sa malayo. Parang bundok lang yan eh. Mas nakikita ang bundok pag sa malayo kesa nandyan sa taas. Kayo mga nasa taas, bumaba naman kayong mga nakaupo. Kayo naman ang tumayo. Ganito lang. Yeah? Ang pinaka nakakahadlang dito sa pag-imbestigasyon, hindi naman si Senator Rodante Marcoleta, hindi naman kung sino mga senador eh. Itong si Soto sa Asiping. Di ba? Tila yata may bigat na bigat kayo pag binabanggit ang Saldi at ang Romualdez. Totoo, aminin nyo. Tamo. Kaya walang Blue Ribbon Committee kasi sa Lunes darating ng mga Marines. 'Di ba? 'Di ba sabi ni Mike Defensor, pupunta diyan ng mga Marines para manggisa, magluto na ng ginisa. Gigisa na kayo, kasama kayo diyan, Soto sa Kaping. Takot sila doon. Kasi bakit? Ando na si Romualdez, papatawag eh. Nakakahiya na ipatawag si Romualdez na siya ang SP. Kaya ang gagawin niya, no choice siya, pagpaliban ng Blue Ribbon. Bakit pinagpaliban? Sabi ko nga, pwede sila magmamasid pa sila kung ano mangyayari. Makikiramdam sila. Etong si Lacson di na nakatiis. Bumaba na. Kasi mapapahiya siya eh. Sisibakin na siya eh. Yun ang akin ha. Pakinggan natin tong
Pakinggan natin to. Sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganitong direksyon, sinusulog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin. Eh, sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na contractor? Eh, hindi naman po sa Senado yun. Sa House po yun, sila Saldi ko po nagsimula. At mukhang Tahimik ang house kasi ngayon eh. O kayo mga pinklawan dyan sa house, tahimik kayo. Ba't ang tahimik kayo? Puro Sara kayo eh. Ito naman pag-usapan nyo. Di ba? Si Saldi, ba tayo nyo pag-usapan? O para kayong nangingimi kayo, para kay si Soto sa Lacson ngayon. Corner kayo. O pag nagpalit ng SP ngayon bilang si Kaba, halimbawa si Cayetano, tignan natin, ipapatawag niya yung mga nabanggit ng mga congressman na nagpilit nagtatago, tinatago pala ng Lacson sa Kaniping. Hindi kasi nakakapagtaka eh. Yung Saldi ayaw niya ipatawag. Bakit kaya? Baka kasi maging singer bigla si Saldi. Mapakanta. Baka mapakanta si Saldi. At ang makanta, malapit doon sa Malacanang, baka sa Malacanang makanta. Di ba? Kaya ayaw nilang si Saldi, puspusin eh, ipatawag eh. Ipahuli na eh. Yeah? na nalilihis ang direksyon, eh mukhang iniisa-isa yung senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus na ito. I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with the leadership of the Senate. So I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. Napipigo na eh. Pigo na sila eh. Sa limang yan may 5 dismayado eh. Ako, tingin ko sa 5 na yan Si Pia Cayetano. Si JBS ito, yan. Si Mick Subiri. May 2 pa. Yung isa na yung maaring hindi pwede si mga tulpo kasi mga tulpo, mga pasing-swing lagi yan eh. Di ba? Si JBS ito, si Mick Subiri, si Pia Cayetano, yung 2 bilyar naiipit ngayon. Mark Villar saka si Cynthia Villar. Di ba? Naiipit na yun eh. Ipit na eh sa ginagawa ng mga to eh. Marami pa. Sino ba? Hindi lang Mark Villar eh. Hindi na si Cynthia Villar eh. Sino pa? Cynthia Villar, si Camille. Cynthia tuloy. Di ba? Camille Villar. Si Cynthia wala. Di ba? Yun na naiipit. Di ba? Maari pa, meron pa malabo sila Risa eh. Malabo sila Bam eh. Iba kasi mundo ng mga yan. Kaya alam nila ano yung tama. Ayaw nila basta ikagaganda ng mga Duterte at ikagaganda ng mga Team Duterte, Team BBM, wala sila dyan. Independent lagi yung mga yan. Pero tignan mo, pag sa eleksyon, hindi na independent yung mga yan. Sama-sama na yan. Kakainin nila yung sinabi nila. Maniwala kayo. Independent ako, independent. Independent ako. Tanongin mo, bakit ka independent? Paninindigan mo ba yan? Oo, paninindigan ko to. Pero pag 2028, hindi na independent yung mga yan. Tignan mo, maniwala kayo sa akin. Ngayon lang yan. Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon? Magaling si Senator Marcoleta eh. Nagbanggit si Diskaya. Ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. I'm sorry, strike that from the record. Meron ba nagproprotection? I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na. Ang dami
pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan, sa katutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Oo. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko, wala na dito sa ating bansa. Pero, ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Huh? Hinuna nga kami. Oo. Hinuna po Yan ang kami. isa sa mga dahilan. Pag hindi kasi nag-hearing ang Blue Ribbon, pinuspon, ang mapuputokan mga senador. Bakit? Kasi yun ang naiwan na issue sa mga senado eh. May insertion, di ba lahat? Yun ang mga tumatak sa isip ng tao, tapos bigla mo iiwan yung senado. Ang pagbibintangan ng taong bayan, senador. Ayaw mangyari ng mga senador yun, kaya dapat tanggalin niya si SP Soto. Dahil yan na nagpapagulo yung dalawa na yan. Tama? Kahit kay Senator Ping Lacson, dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, O, tingnan mo, isinisisi sa mga senador. Alam naman niya, hindi naman kasalanan ng mga senador eh. Gusto lang nila ipaunawa sa taong bayan na makakarinig. Ay, oo nga no. May insertion yung mga yan. Ganyan, ikang ganyan. Nakalimutan yung totoong issue. Kasi nga, sila, tagalihis ng issue. ito, turuan na ng turuan, samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Oo. So let me make that O, tignan mo, pinagkaiba talaga nagtapos sa One Bull University sa talaga nagtapos sa totoong paaralan. Iba talaga ang sumagot. It witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution eh. So, it is not applicable to the Discayas. At saka na, hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Oh, mali ka dyan. Tamo makapagsalita, most guilty. Talaga nagtapos sa One Bull itong si School Bukol eh. Ano sasabi most guilty? Porkit nagkakagulo na karaan, ibig ko palang sabihin, yung Diskaya, nakapagsolo ng sarili niyang, ikaw, halimbawa ganito. Nung ako, halimbawa, Soto pumasok ako sa bahay mo, maglagay ako ng malaking drum doon sa bahay mo. Papayag ka? Pag nakapasok ako sa bahay mo, isa lang ibig sabihin nun. May pahintulot ka o may authorize mo na makapasok ako doon. So, hindi pwede pala ako makapasok sa bahay mo, nakagustuhan ko lang. Tulad ng mga Diskaya, hindi sila pwede pumasok sa sarili nilang, sa baluarte ng iba, kung walang nakakataas na otoridad na pahintulutan sila. Tama, mali? Di ba? O, kaya wag mo sabihin most guilty ang mga Diskaya. Ibig ko sabihin, may nasa likod ng mga Diskaya, bagay na hindi mo kayang tumbukin. Kaya dapat umalis ka talaga dyan. Tama ginawa ni Soto. O, mag-resign ka na at si Cayetano papalit dyan. Baka sa Lunes mangyari. Ang pwede sa witness protection program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung Section 17, Discharge of a State O, Witness. tama iba si Cayetano nagbabasa ng batas. Si Soto, hindi ko alam kung ano binabasa niya, baka tabloid o baka nagtapos sa bulagaan talaga, pasensya niyo na. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. Okay? So let me make that clear kasi po ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Okay? Di ba? Napakagaling naman ng Diskaya na Oh. pati bycam, pati budget, pati everything. Oh, hindi alam ni Soto yan. Cayetano, mabuti na lang dyan kay paalam natin. Sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila, pero it is very much possible na may mastermind behind them. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, Wawaw.
WOW, Sims, etc., ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng WOW, maaring individual racket yun, maaring meron pong mastermind. Maaring nasa DPWH yung mastermind. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa... Ako po, Senado. Meron dyan, si Soto. Si School Bukol, saka si Boy Tago Ping. Bakit? Panay, ano kay Romualdez, ilag na ilag eh. O, hindi niya siya pinaka-mastermind. Kasangkapan naman siya, accessories, ika nga. Kongreso. Maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko po alam. But assuming for the sake of argument, perception ng tao. Ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para mabago yung perception. Para mabago ang perception. Si Soto kasi wala nun eh. Di ba? Yan lang po. Hanggang dito lang po tayo. Ito ang ating reaction video para sa araw na to. Maglagay lang po kayo dyan kung ano masasabi nyo sa mas maganda po ba si Cayetano maging Senate Blue Ribbon o si School Bukol pa rin. Yan lang po ang ating abangan. Salamat po ng napakarami sa inyo.